Hi everyone, our Bible verse for today is all about Acts 1 verse 18. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be witness in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. So, etong verse po na to is, alam niyo po yun na kahit gaano pala katigas yung puso natin, pinapakita ng verse na to yung Santong Espiritu ang nagwawagi para sa buong mundo na maging tagapagsunod ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ay mangyayari hindi sa kapangyarihan ng tao, pero sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. Dito po makikita natin yung Santong Espiritu talaga binibigay sa atin ang kapangyarihan upang mapalaganap ang pananampalataya. Yung mapalaganap natin yung ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. The Spirit is the light of the body of the Christ. Tayo po ay tinatawag na body of Christ. Yung Espiritu po ay siya yung light. Yung banal na Espiritu ay sinugo ng ating Diyos. Tayo ay individually pinananahanan ng Santong Espiritu. Ang buhay natin ay buhay na patuloy pong iginagayad ng Santong Espiritu. So tayo as a church, corporately, yung Spirit ang bumubuhay sa atin. 'Di ba? Kapag tayo is namatay, nawawala yung Spirit, nawawala yung buhay sa atin. The Spirit give us the power. Hindi lang nagbibigay buhay sa church, kundi nagpapalakas din. The Holy Spirit come upon us. Binibigyan tayo ng kalakasan upang magawa natin ang mga misyon at vision na pinapagawa sa atin ng Diyos. The Spirit spread the gospel. Yung banal na Espiritu binibigay sa atin, nagbibigay ng kalakasan, kapangyarihan para magawa natin yung pinapagawa sa atin ng Diyos. At tayo ay magkaroon ng power to witness. I-claim natin to na when you claim that you are a Christian, ikaw ang tunay na na mananampalataya, ikaw ay gagamitin ng Santong Espiritu para mapalaganap ang ebanghelyo. Ang disciple ng Panginoon ay ginagamit ng Santong Espiritu. So let us be powerful witness of the Lord. Pag sinabi na witness, ay may nasasaksihan tayo. Diba, example sa sin crime, or pag nandun sa court, kapag hindi ka witness, hindi ganun ka-powerful yung testimony mo. Pero kapag ikaw ay witness, buhay na buhay. Kasi andun ka in the present time, nakikita mo at na-experience mo lahat. Kung paano nangyayari mga bagay-bagay. So, ganun din po kapag nagpapatotoo tayo sa buhay natin. Kung paano tayo binago ng ating Panginoon, kung paano siya gumalaw sa buhay natin. Maging witness tayo, maging powerful witness tayo. Maging, alam mo yun, na dapat mapakita natin kung paano gumalaw ang Panginoon sa buhay natin. Kasi may mga taong kilala lang ang Diyos, kilala lang si Jesus, yes. Pero di nagpapasakop sa Kanya. So, let us ask for the empowerment upang magawa natin ang pinapagawa sa atin ng Diyos. Ang mga bagay na pinapagawa ng Diyos sa atin ay napaka-importante. May mga tao na inilagay ng Diyos sa ating isipan kasi gusto ng Diyos na maabot natin taong to. Itong tao na to is maibahagi natin sa Kanya kung paano gumalaw ang Panginoon sa buhay natin. Today, ngayon, gagamitin ka ng Panginoon. Hindi bukas, hindi sa mga susunod na araw, kundi ngayon. Naway humingi ka ng kalakasan sa Santong Espiritu upang
maging kalakasan ka din sa iba. Be the instrument of the Holy Spirit now and forever, para maging powerful witness tayo. The Holy Spirit is the persons na nakikipag-usap, na nakikipag-communicate sa atin, na nakikipagrelasyon sa atin, na buhay ito sa buhay natin, upang maprotektahan tayo, mag-guide tayo, mapalakas tayo, mabigyan tayo ng buhay, mabigyan tayo ng light sa buhay natin. At let us be the witness of God, and hope this simple devotion na i-share natin, meron tayong natutunan. Thank you everyone, and God bless.